shoutout po sa lahat po ng mga taga Minabuyok, Talavera, Nueva Ecija. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyo pong pagsuporta at pakikinig po sa aming mga channel gaya po ng Sitio Pangil, Aswang Diaries, Aswang Radio, Kwentong Takip Silim, Aswang Confession at ang Mr. and Mrs. Love Stories. Yan. Sana po ay patuloy niyo pong tangkilikin ang aming mga channel at pakisubscribe na rin po. At kung maaari ay pakishare and like. At nangangako naman kami sa inyo na sa mga susunod na pagkakataon ay mas lalo pa naming pagbubutihin at pagagandahin ang mga istorya na ina-upload namin dito. Muli po, maraming salamat po, lalo na po kay Ernie Vinculado at Alberto Mactal, dyan po sa Minabuyok, Talavera, Nueva Ecija. Salamat po! Lola, ano po yung mga yun? Bakit po may mga tao nakakadena doon sa loob ng selda? Mga presa po ba sila? Wala lang ang mga yan. Huwag mo silang pansinin, ha, Apo? Halika na't baka hinihintay na tayo ni Amo sa opisina niya. Bakit? Natakot ka ba sa mga alaga ko iyo? Huwag kang mag-alala. Hindi ka kakagatin ng mga yan. Naku, pasensya na po kayo, Amo. Wala ho kasi ako mapag-iwanan dito sa apo ko. Kaya isinama ko siya dito sa... Mga alaga niyo po sila? Mga tao po sila eh. Hindi po sila mga hayop. At saka duguan po yung bibig nila oh. Para sa kanila po ba itong mga hilaw na karning dala namin? Ay, nakakatuwa naman talaga itong apo mo, Manang. Ano? Bakit hindi mo na lang muna siya iwan dito? Ako na munang bahalang magbantay sa kanya. Ipakikilala ko siya sa mga alaga ko. Gusto mo ba yon, iyo? Naniniwala ka bang meron talagang aswang? Paano kung malaman mong tao rin pala ang may gawa sa kanila? Kung gusto mong malaman ang iba pang detaling isisiwalat ko sa kwentong ito, tumutok ka lang at pakinggan mo ito hanggang dulo. Magandang araw po sa inyo lahat, lalong-lalo na sa iyo, Sir Jupiter, at ganoon din po sa lahat ng nakikinig sa mga oras na ito dito sa Sitio Pangil. Bilang panimula, tawagin niyo lang po akong Anton. Hindi ko po tunay na pangalan. Pinabuti kong itago po ang totoo kong pagkakakilanlan para na rin sa proteksyon ko, lalo na at alam kong medyo maselan at kontrobersyal itong kwentong gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Isa po kong seaman at isa sa mga naging katrabaho ko noon sa barko ang nagbahagi sa akin ito. Kaya naman, kayo na po ang bahala kung maniniwala kayo o hindi. May ilang dekada na rin po ang nakalilipas nang mangyari ang karanasang ito sa isang lalaking itago na lang natin sa pangalang Azrael. Sa isang liblib na baryong matatagpuan sa isang probinsya sa bandang timog silangan ng Luzon. Hoy, Benedict, sigurado ka ba talagang magkakapira tayo dito? Abay, baka naman pinaglolo ko lang tayo nung sinasabi mong Don Wilfredo. Ano ka ba naman, Kuya Joaquin? Relax. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun insan. Naninigurado lang. Abay, sa laking alok ng pabuya dito, mahirap naman pa sa maniwala na lang tayo. Di kaya mabangkrap yung taong yon sa ginagawa niya? Ay, nako. Huwag kang mag-alala, Kuya Joaquin. Sinisigurado ko sa'yo, tunay to. Bilyonaryo kaya yung si Don Wilfredo. Ha? Talaga lang nga? Oo, promise. Magtiwala ka lang sa akin. Isa pa, siguradong hindi rin naman madali yung kailangan natin gawin bago natin makuha ang pabuyang yun. Meron daw tayong mga hahantingin dito sa baryong to eh. Kaya nga puro mga ngaso ang ipinatawag niya. Bakit? Ano bang klaseng mababangis na hayop ang gumagala dito? Hindi ko sigurado eh. Baka gaya din lang ng mga hinahunting natin palagi. Tulad ng baboy ramo, buhaya, o kaya malalaking sawa at ibon. Pero pwede rin namang tao ang ipatutugis niya sa atin. Sa sobrang liblib ng lugar na to, malamang maraming nagtatagong sindikato rito eh. Kung ganon, sigurado sa kamay na natin babagsak yung pabuyang sinasabi mo. Tingnan mo nga, yung mga kasama natin. Sigurado ka bang mga ngaso rin ang mga yan? Abay, puro
patin eh. Mukhang mga alampa-lampa. E di, siguradong tiba-tiba na tayo rito. Balita ko kasi, mabayaran daw tayo ni Don Winfredo kada ulo ng mapapatay natin. Eh kung ganyan lang naman ang mga makakasama natin, sigurado wala nga binatbat sa atin ng mga yan. Tsak na yayaman tayo dito, kuya. Lihim na naiiling na lang si Azrael habang nakikinig siya sa kayabangan ng dalawang lalaking nag-uusap sa kanyang likuran. Si Benedict, yung mas bata, na sa palagay niya ay halos kaedad niya lang, at ang nakatatanda nitong pinsan na si Joaquin. Doon pa lang ay alam na niya na kailangan niyang iwasan ang mga ito dahil mukhang wala silang magandang idudulot kung mapapadikit siya sa kanila. Nakatayo silang lahat noon sa harapan ng isang abandonadong bahay sa bukana ng liblib na baryong yun. Matapos nilang mabalitaan ang tungkol sa bilyonaryo daw na naghahanap ng mga taong pwede niyang bayaran para mangaso sa baryong yun. Malaki ang halagang nakataya. Bilang pabuya sa bawat ulong mapapatay daw nila. Kaya halos umabot sa bilang na 40 katao ang nagpunta sa patawag na yun para lang alamin ang iba pang detalye tungkol sa nasabing trabaho, kung trabaho nga bang matatawag yun. Sinabi ni Azrael na nangangailangan talaga siya ng malaking pera para sa lola niyang may sakit sa bato na kailangan ng maoperahan para mabuhay pa ito ng mas mahaba. Yun ang idinahilan niya sa mga tauhan ng Don para tanggapin siya ng mga ito. Hindi naman gaano pang nagtagal ang paghihintay nila dahil maya-maya lang lumabas na ang isang may edad ng lalaki mula sa loob ng bahay, kasama ang 3 tauhan nitong may mga kargadang mahahabang baril. Magandang hapon sa inyong lahat. Natutuwa ako at marami-rami din pala ang naabot ng balitang pinakalat ko. Pero ang tanong, sigurado ba kayong handa kayong gawin ang trabahong ipinagagawa ko sa inyo dito sa baryo? Eh, boss, ano bang klaseng hayop po ang ipapatugis niya sa amin dito? Huh? O baka naman, tao? Naku, hindi. Nagkakamali ka dyan sa inakala mo. Hindi hayop iyo. At mas layong hindi rin tao ang ipatutugis ko sa inyo rito. Masyadong madali yon para sa laki ng halagang iniaano ko sa inyo. Ho? Eh, kung ganon, ano ang tutugisin namin dito? Bagaswak. Ho? Mga aswang? Pinagluloko niyo yata kami. Oo nga ho, Don Winfredo. Ano bang sinasabi niyo? Kumalma muna kayo mga kasama. Hayaan ninyo akong ipaliwanag sa inyo ang tunay na sitwasyon ng baryong ito. Agad na napuno ng mga bulungan ang paligid pagkatapos sabihin ng Don kung ano ba talagang klaseng nilalang ang kailangang tugisin ng mga mangangasong dumalo sa pagtitipong yun. Karamihan sa kanila, lalong-lalo na sina Benedict at Joaquin ay nagulat, habang may mangilan-ngilan namang tila kalmado lang at hindi na nagulat pa sa isiniwalat ng Don, kabilang na si Azrael. Matagal nang pinamumugaran at ginagambala ng mga aswang ang baryong ito. Kaya nga wala nang normal na taong naninirahan dito. Ang problema lang ngayon ay nagsisimula na rin nilang gambalain ang mga karatig baryo. Kabilang na ang bayan kung saan nakatayo ang aking malalaking negosyo. Yon ang dahilan. Kaya naisipan kong magsagawa ng ganitong operasyon. Dahil wala ni isa man sa gobyerno ang gustong magresolba sa kaso ng lugar na ito. Kalokohan? Aswang? Totoo ba talaga ang mga yan? Eh, mga kwentong bayan lang yan eh. Isa pa, kung may mga aswang ang namumuga dito, malamang takot sa mga tao ang mga yon. Ayan ho, ang kahahaba ng baril ng mga tauhan nyo. Bakit hindi sila ang utusan ninyong pumatay sa mga aswang dito? Kung totoo nga yun. Hindi ba sa tinatabla ng mga normal na bala ng baril ang mga aswang na yun, iho? Sinubukan ko rin yan, pero pumalpak lamang kami.
Kaya nga mga ekspertong mga ngaso ang gusto kong tumanggap sa trabaho ito. Dahil mas marami kayong kalaman kung paano manghuli at pumatay ng mababangis na hayop sa masusukal na kagubatan sa lugar na gaya nito. Matatalino ang aswang na namumuga dito. Mga agresibo sila, malalakas at di hamak na mas mabibilis kumilos kumpara sa tipikal na aswang na alam nating lahat. Wala silang sinasanto dahil matagal nang patay ang kanilang pagkatao. Mas daig na nila ngayon ang mababangis na hayop. Teka, mukhang seryoso nga kayo dyan sa sinasabi nyo ah. Sigurado bang hindi talaga kayo nagbibiro lang? Hindi, iho. Ngayon, kung diskumpiyado pa rin kayo, pwede namang umalis na kayo at kalimutan nyo na lang ang tungkol sa loko. Habang hindi pa lumulubog ang araw. Kailangan kong malaman kung sino lang sa inyong lahat na narito ang handa pang tumuloy. Pagkatapos nyong malaman kung gaano ba talaga kadelikado ang trabahong ito. Don Winfredo, hindi mo ba pwedeng pag-isipan muna namin? Nabigla ho kasi kami, kaya... Kasalanan nyo yan. Bakit hindi nyo muna inalam kung ano tong papasukin nyo bago nyo tinanggap tong trabaho? Matagal nang may kumakalat na usap-usapan tungkol sa baryong to. Kaya kahit mga pulis o sundalo, hindi nagagawi dito. Sa kalagitnaan ng usapang yon, bigla na lang sumingit ang isang babaeng kanina pa nakikinig sa isang sulok. Siya naman si Claudia, isang dalagang nasa edad 25 anyos na saksaka ng ganda kahit pa nakasuot ito ng damit panlalaki. May sombrero din itong suot na nagtatago sa mahaba nitong buhok, kaya hindi agad ito napansin ng iba kung hindi pa ito nagsalita. Siya ang nag-iisang babae sa lahat ng mga ngasong nandoon. Halata sa tindig ng dalaga ang tikas ng isang matapang na babae. Malakas ang dating niya, kaya natulala sa kanya ang karamihan ng naroon sa pagtitipon. Habang ang bilyonaryong si Don Winfredo naman ay napangiti. Anong pangalan mo, iha? Ako ho si Claudia. Anak ko ako ng isang sundalong dating na-assign sa baryong ito. Tinatanggap ko ang trabahong inaalok nyo, Don Winfredo. Sabihin nyo lang sa akin kung kailan ako pwedeng magsimula. Magaling, magaling. Salamat sa iyo, iha. Bihira lang ako makakilala ng gaya mo. Napakatapang mong babae. Kami rin ho, Don Winfredo. Tinatanggap po namin ang trabahong alok nyo. Pasensya na ho kanina. Nabigla lang ho kami. Mabuti kung ganon. Lahat ng ayaw ng tumuloy, pinapayuhan ko kayong magsiuwi na para hindi kayo abutin ng dilim. Lahat naman ng tumatanggap ng aloko, manatili kayo rito. Halos mga lahati ang bilang ng natirang taong tumanggap sa nasabing trabaho. Nagsimulang maglakad pa uwi ang iba habang kakamot-kamot sa ulo. Ang iba sa kanila ay natakot habang ang iba na may hindi pa rin kumbinsidong totoo nga ang sinabi ng Don tungkol sa mga aswang sa baryong yon. Si Azrael ng mga sandaling yon ay nahulog sa malalim na pag-iisip, kaya naman hindi niya namalayang siya na lang pala ang hindi gumagalaw sa pwesto niya kanina pa. Dahil doon nabaling na sa kanya ang atensyon ni Don Winfredo. Ikaw, iyo. Yung lalaki na kaitim na kaputsa sa likod. Hindi ka pa ba uuwi, iyo? Ako ho? Oo, ikaw nga. Natakot yata masyado ang isang yun oh. Nang marinig ng mga aswang tutugisin. Kaya natulala na lang. Kung sa bagay mukha namang lalampa-lampa ka. Totoy, baka naman mahihi ka pa sa salawan na yan, ha? Ang totoo, kailangan ko ng pera, kaya... Huli na. Lahat ng natitirang narito, hindi na kayo maaaring magsialis pa. Nandiyan na sila. Teka, ngayon na ba agad kami magsisimula? Putso naman, ang bilis naman yata nilang dumating. Alas 4:30 pa lang naghapon na. Huwag na kayo magtaka. Napakarami natin dito kanina. Malamang naamoy nila tayo. Umanda na lang kayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa susugod sa inyo ang mga yan hanggat hindi pa tuluyang lumulubog ang araw.
Magabang pa sila dyan sa mga puno. Kaya may oras pa kayo. May mga inihanda kaming armas dyan sa loob ng bahay na yan. Kayo na ang bahalang kumuha ng maaari ninyong magamit. Teka, Don Wilfredo. Aalis kayo? Matanda na ko, iho. Hindi ko na kayang makipaglaban sa mga aswang na yan. Isa pa, sino ang magbabayad sa inyo kung mamamatay ako, hindi ba? Teka, paano kapag may namatay sa amin dito? Kaya ga, dapat ay galingan ninyo lahat para hindi mangyari yon. Bukas ng umaga babalik ako rito para bilangin kung ilang ulo ng mga aswang ang mahuhuli ninyo ngayong magdamag. Pagpalain nawa kayo. Pero, Don Wilfredo! Hindi na pinansin pa ni Don Winfredo ang sinasabi ni Benedict. Nagmamadali na itong tumalikod at naglakad papunta sa kotseng nakaparada sa harap lang ng abandonadong bahay, kung saan daw nila iniwan yung mga armas na pwedeng gamitin ng mga natirang mga ngaso. Habang nagkakagulo ang ilan dahil sa gulat at bigla ang pag-alis ng Don, hindi naman nakaligtas sa matalas na paningin ni Azrael ang nakangising mukha nito nang makapasok na ito sa loob ng sasakyan bago yun mabilis na pinaandar ng kasama nitong tauhan palayo sa madilim at liblib na lugar na yon at iniwan silang lahat. Narinig pa ni Azrael na napamura ng malakas ang iba sa mga kasama niyang naiwan sa bukana ng baryo. Nagmadali sila at kanya-kanya silang takbo papasok sa abandonadong bahay para kumuha ng armas. May nag-aagawan sa mga lumang shotgun na may espesyal na balang gawa sa pilak. May nagpupumilit makakuha ng pinakamatutulis na itak at balisong at may mga nagkakagulo na sa paghahanap ng mga bala sa mga kahong naiwan sa sahig. Halos magkasakitan na ang iba sa pag-aapura. Maya-maya pa napansin ni Azrael mula sa gilid ng paningin niyang nakatingin pala sa kanya yung dalagang nagpakilalang Claudia kanina. Gaya niya, hindi rin ito umalis sa sarili nitong pwesto. Tahimik lang itong nakatayo at hindi na ito nakigulo pa sa pagkuha ng armas dahil may sarili na itong dalang gamit. Nakatingin ito kay Azrael na parabang sinusuri nito ang pagkatao niya. Paglipas ng ilang minuto, halos pigil ang hininga ng lahat habang inaabangan na nila ang unti-unting paglubog ng araw. Para silang binibilangan ng oras. Bawat segundong lumilipas, pakiramdam nila ay mas bumibigat ang hangin sa paligid. Tumigil na rin ang mga huni ng ibon at mga insekto na lalong nagbigay ng nakakakilabot na katahimikan sa buong baryo. Dahan-dahan ding nilalamon ng dilimang langit ng mga sandaling yon at ang tanging nagbibigay na lang ng liwanag sa kanila ay ang maputlang sinag ng buwan na bahagyang natatakpan ng makakapal na ulap. Hanggang sa maya-maya pa nakita nilang mula sa mga nagtataas ang punong nakapaligid sa kanila ay may mga aninong nagsimula ng gumalaw. Isa-isang nagbabaan ang mga nilalang na wangis tao pero kakaibang mga kilos. Para silang mga mababangis na hayop na maingat na naghahandang umatake. Gumagapang ang mga ito sa mga sanga. Ulo ang nauuna pababa sa mga puno na parang mga malalaking butiki o gagamba. Papalapit sila ng papalapit sa pwesto ng grupo ni Azrael. Nandiyan na sila. Nakikita ko na silang bumababa ng puno. Ang dami nila. Putik, totoo nga, Insan. Mga halimaw nga ang mga namumuga dito. Kala ko talaga nagbibiro lang yung matanda. Huwag kayong matakot. Yung may mga hawak na baril dyan. Patamaan niyo sila sa ulo para tapos kagad. Mga ungas! Huwag muna kayong bumaril. Masyado pa silang malayo. Mag-aaksaya lang kayo ng bala at lalo nyo lang silang gagalitin. Hayaan nyo muna silang lumapit sa atin para siguradong tama. Tama si Claudia, kuya. Huwag tayong excited. Mapapatay din natin ang mga yan maya-maya. Pasensya na. Perang-pera na ako, Insan. Habang papalapit ng papalapit ang mga aswang, mas naging malinaw sa paningin nila ang nakapangingilabot na hitsura ng mga ito.
Kitang-kita ng mga mangangaso kung paano nagkikislapan ng matingkad na kulay pula ang kanilang mga mata sa gitna ng dilim na tila mga nagbabagang uling. Tumutulo mula sa mga nakanganga nilang bibig ang masagana at malalagkit nilang laway na parang mga asong Mamatay kayo mga demonyo kayo! Uubusin ko kayo mga hungang! Insan, sa likod mo! May paparating na dalawa! Gumagapang sa damuhan! Ako nang bahala sa mga to! Hindi uubra ang mga pangil nyo sa bala ko! Huwag kayong maghiwa-hiwalay. Tumabi kayo sa mga pader ng bahay para hindi kayo maatake mula sa likuran. Gamitin yung isip nyo. Hindi puro tapang. Nieta, ang bilis nila. Hindi basta-basta tinatamaan ng bala. Ang liksin nilang umiwas. Asintay nyo sa ulo o kayo sa mga paa para hindi makatakbo. Pilitin nyo mapuruan agad. rinig na rinig sa buong baryo ang alulong ng mga aswang na nasasaktan, kasabay ng sunod-sunod na putok ng baril at paghiwa ng mga itak sa hangin. Si Claudia kakaiba ang galaw kumpara sa mga kasama nila. Hindi siya gumagamit ng baril dahil mas pinili niyang gumamit ng dalawang matutulis at mahahabang patalim. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, mabilis at walang pag-aalinlangan. Bawat aswang na sumusubok sumunggab sa kanya ay eksaktong nahihiwa niya sa lalamunan o sa dibdib. Umatras sila. Mga duwag. Akala yata nila, ganon-ganon lang nila tayo mauubos dito. Nakita nila kung paano natin pinapatay yung mga kasama nila eh. Natakot siguro dahil nalaman nila na hindi tayo basta-basta mga ngaso lang na madali nilang makakain. Ilan na nakuha mo, Kuya Joaquin? Natagpos mo ba ng buo yung mga ulo para maipakita tayo kay Don Winfred bukas? 2 ulo to, insan. Pera na agad to. Ikaw ba? Nakailan ka? 3 yung napatumba ko. Binaril ko muna sa tuhod, saka ko pinasabog ang mga bungo.
Tiba-tiba tayo nito bukas. Ikaw, Claudia. Siguro nakailan ka rin. Kanina pa kita pinagmamasdan. Napakagaling mo makipaglaban. 5 napatay ko. Iba ka rin pala talaga, no? Sa bagay, nakita ko nga yung galawan mo kanina. Astig! Magandang kakampi. Etong kasama natin dito. Ha? Himala! Buhay pa pala to? Nangisi si Joaquin nang makita niya si Azrael. Naglakad siya palapit sa binata na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa eksaktong pwesto kung saan pa rin siya nakatayo kanina. Walang bahid ng dugo ang mga damit niya, walang bakas ng pawis at walang kahit anong galos sa katawan ng binata. Inasar na naman siya ni Benedict na halata namang nagpapasikat lang ng sobra kay Claudia. At agad namang sumigunda ang pinsan nitong si Joaquin para ipamukha kay Azrael kung gaano siya kawalang kwenta sa naganap na laban at sa kung paano siya hindi nakatulong kahit kaunti sa grupo. Oh, pare! Ilan ang napatay mo? Hulaan ko. Wala, no? Hindi mo nga yata naitaas yung mga kamay mo para protektahan ang sarili mo, ah. Paano makakapatay yan? Nakatayo lang yan dyan buong laban. Ni hindi nga pumulot man lang ng kahit napatpat sa lupa eh. Matapang lang tingnan yung forma. Pero sa totoo lang, luwag naman pala. Matalino ka rin, oh. Diyan ka talaga pumwesto sa likod ni Claudia. Dahil alam mong kaya niyang patay ng mga aswang bago ka pa nila masunggaban. Ginawa mo pang pananggalang ang isang babae para lang mailigtas ang buhay mo. Buti na lang talaga. Hindi sinunggaban ng aswang ng santo. Kung hindi, ikaw sana ang unang kinain kanina. Sa harap namin. Sigurado akong magiging pabigat ka lang dito sa grupo eh. Sayang lang ang pagpunta mo rito. Wala ka namang iuwing pabuya. Wala ka ng ambag sa laban. Ang mabuti pa, ikaw na lang ang magluto na magiging hapunan natin ngayong gabi. Para naman may silbi ka sa grupong to. Huwag mong asahan kami pa ang magpapakain sa'yo matapos sa aming makipagpatayan para protektan kayong mga walang kwenta. Pasensya na. Sige, ako nang bahala magluto. Walang problema. Nanahimik pa rin si Azrael kahit pasunod-sunod ang masakit na pangungutya sa kanya ng magpinsan. Nanghingilang siya ng pasensya nang walang halong galit o inis sa boses niya. Tapos tumalikod na siya at kalmadong nagsimulang manguha ng mga tuyong kahoy sa paligid parang panggatong. Walang nakapansin sa blankong ekspresyon sa mukha ng binata na parang hindi apektado
Kuya? Kuya Joaquin! Halika, bilis! Sumama ka sa akin sa labas. May mga napansin kaming kakaiba sa katawan ng mga aswang na napatay natin kanina. Bakit? Ano bang nakita mo? Parang takot na takot ka yata dyan. Ha, Benedict? Hindi yun sa takot, Kuya Joaquin. Habang hinihila ko kasi yung isang aswang palayo sa bukana ng bahay para itapon sana doon sa may malaking hukay, aksidente nakapako yung dibdib niya. Lumabog yung kamay ko. Parang walang buto sa loob. Tininan ko ng maigi gamit yung flashlight ko. Iwala namang tama ng bala ng shotgun sa dibdib niya. Sa binti at sa ulo ko siya tinamaan kanina, di ba? At nung suriyan ko yung pasa sa dibdib niya, may nakita akong bakas ng kamao doon mismo sa bagay kung nasaan yung pasa. Bakas ng kamao? Oo, Baka naman tumama sa malaking bato nung mahulog mula sa puno. Imposible namang mapatumba lang ng kamao yon. Tayong lahat dito, puro baril at itak ang ginamit kanina. Wala naman tanga makikipagsuntukan sa mga aswang na yon na ganyang kabilis at katulis ang mga ngipin. tiningnan ko rin yung iba pang mga katawan. Pati yung 4 sa 5 aswang na napatay ni Claudia. Ganon din ang sitwasyon. Puro may malalaking pasa sa dibdib. Durog na durog ang mga ribs, pati mga buto sa likod. Parang sinuntok ng napakalakas mula sa harap, kaya umabot ang pinsala hanggang sa likuran ng katawan nila. Hindi yun galing sa mga pataliw o bala, kuya. Ibang-ibang naging tama. Jesus, kayo naman, masyado kayong nag-iisip. Baka silang mga aswang lang din ang may kagagawa nun. Alam niyo naman, para silang mga hayop kung kumilos. Baka nagkaroon din sila ng tagisan ng lakas bago pa man tayo dumating. Para malaman kung sino talaga ang pinakamalakas sa kanila at kung sino ang dapat maging leader. Gaya yan ang ginagawa ng mga mababagis na hayop na hinahanting natin sa bundok. Yung mga baboy ramo, nag-uumpugan ng mga ulo para magpakitang gira sa grupo nila. Baka nag-aaway-away din ang mga aswang na yan para patunayan kung sino talaga ang Claudia pala yun. Tahimik itong nakamasid sa kanya at sa pagkaing niluluto niya. Mukhang masarap yung niluluto mo ah. Kanina ko pa naaamoy. Ang bango. Nagugutom ka na ba? Hayaan mo, malapit na tumaluto. Pwede ka na maghintay dun sa pagkainan kasama ng iba. Maghahain na ako maya-maya, pagkatapos nitong kumulo. Bakit kailangan ko pang pumunta doon at sumama sa kanila? Gusto ko munang tumaya at manood muna kung paano ka magluto. Isa pa, sabay na tayong maghapunan mamaya. Tabi tayo ng pwesto ha. Sigurado ka ba? Hindi kaya pati ikaw pag inita nila kung didikit ka sa akin? Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta gusto kong sabay na tayong kumain. Sige, ikaw ang bahala. Tatapusin ko lang pagtitimpla nito para makakain na tayong lahat at makapagpahinga. Huy, Kuya Joaquin, tingnan mo. Nakikipag-usap si Claudia sa lampang yun, oh. Narinig mo ba? Sa dami ng mga magagalit na mga ngaso dito, bakit yung walang kwentang yun pa ang nilapitan niya at gustong makatabi sa upuan? Hayaan mo na sila, insan. Sa bagay, may itsura man kasi ang si Azrael. Tisoy pa. Malinis tingnan at mukhang inosente. Kaya siguro naawa o kaya naman naaliw lang si Claudia sa kanya. Alam mo naman ang mga babae. Minsan, gusto nilang kinakausap yung mga ganyang klase ng lalaking tahimik. Kahit na tisoy pa siya. Ano namang may tutulong ng itsura niya kung atakin ulit tayo ng mga aswang mamayang madaling araw? Hindi naman niya kayang protektan si Claudia. Mapapahamak lang si Claudia kapag dikit siya ng dikit sa lampang yun. Kapag nagkagipitan, sigurado akong tatakbo lang yan palayo. At iwan si Claudia sa ere para lang iligtas ang sarili niya.
Napuno ng inis ang dibdib ni Benedict habang pinagmamasdan niya sina Claudia at Azrael mula sa malayo. Hindi niya matanggap na ang babaeng kanina pa niya pinakikitaan ng gilas ay mas piniling lumapit sa taong pinakawalang kwenta para sa kanya sa buong grupo. Nang makapagluto na si Azrael, agad itong naghain sa mahabang lamesa. Tulad ng sinabi ni Claudia, tumabi nga ito kay Azrael habang kumakain. Pinaningkiran pa ng mata ni Claudia si Azrael bago sila nagsimula, ngunit nanatiling walang kibo ang binata. Tahimik lang silang dalawa habang ang ibang mga mangangaso ay patuloy sa pag-aasaran at pagyayabangan tungkol sa kani-kanilang mga napatay na aswang. Nag-uusap din sila tungkol sa malaking perang makukuha nila kinabukasan mula kay Don Winfredo. Pagkatapos kumain, nagtalaga na ang magpinsan ng mga magbabantay sa paligid ng bahay na parabang sila na ang kusang tumayong pinuno sa grupo nila. Habang ang iba ay nagpahinga na para makabawi ng lakas. Wala nang sumugod na aswang ng gabing yun at naging payapa ang pagtulog ng karamihan. Kinabukasan, maagang gumising ang mga mangangaso, sabik na makuha ang kanilang pabuya. Nakahilera na sa labas ang mga pinugot na ulo ng aswang na napatay nila. Pero lumipas na ang umaga at tanghali, wala pa ring Don Winfredo na dumadating. Hanggang sa isang itim na sasakyan ang pumarada sa bukana ng baryo, pero hindi ang bilyonaryo ang bumaba mula rito. Sa ikatlong araw pa babalik si Don Winfredo? Paano yung pabuya namin para sa mga napatay namin kagabi? Baka mamaya pinagluloko nyo lang kami. At wala naman palang balak magbayad, yung matandang yun sa amin. Pahirap din ang ginagawa namin dito ah. Muntik na kaming mamatay lahat kagabi. Tapos paghihintayin nyo kami ng ganyang katagal dito, sa masukal na lugar na ito? Kumalma kayo. Wala kayong dapat ipag-alala sa pera. Mas mayaman pa si Don Winfredo kaysa sa inaakala ninyo. Kaya niyang bilhin kahit pa ang mga buhay ninyo. Gusto niya lang daw na marami-rami na ang bilang ng mga napatay niyo pagbalik niya. Para isang bayaran na lang. Mas maraming ulo ng aswang, mas malaking perang ibibigay niya. Itabi na lang muna ninyo ng maayos ang mga napatay niyong aswang para hindi mabulok agad habang naghihintay kayong lahat. Ibig sabihin may 2 gabi pa kami para mas parami ang huli namin. Sige. Mas pabor nga sa amin yun eh. Mabuti nga yun para makapaganda pa kami ng mga bitag at patibong sa gubat mamaya. Mas madali namin mauubos ang mga halimo kung ganun. Tama! Kailangan nyo lang talagang maging maganda. Kunting pasensya lang. Alam kong sabik na kayong mahawakan ng pabuya. Pero lahat talaga ng bagay, kailangan ng pasensya. Kung sa bagay, Walang nagawa ang mga mangangaso kundi ang sumunod sa inutos ng tauhan ni Don Winfredo. Dahil sa kagustuhang makakuha ng mas malaking pera, naging mas determinado silang lahat na pumatay pa ng mas maraming aswang. Sa sumunod na mga araw at gabi, nagpatuloy lang sila sa panunugis sa baryong yun. Gumawa sila ng iba't ibang klaseng bitag. Nag-abang sa mga matataas na sanga ng puno at gumamit ng mga hilaw na karne bilang pain para palabasin ang mga halimaw mula sa pinagtataguan ng mga ito sa pusod ng gubat. Naging mas madugo ang mga sumunod na sagupaan. May ilang mga ngaso pa ang nasugatan ng maluba, pero patuloy pa rin nilang kinokolekta ang mga ulo ng aswang kahit pa nahihirapan na sila. Tuwing gabi umaalingaw-ngaw ang putok ng baril, kalansing ng mga itak at malalakas na daing sa buong baryo. At sa lahat ng oras na yon, nanatiling tahimik at parang walang ginagawa si Azrael. Walang nakakita sa kanya na pumapatay ng kahit isang aswang man lang. Laging napapansin ng mga kasamahan niya na kapag nagsimula na ang labanan sa labas ng bahay, bigla na lang siyang nawawala sa paningin nila at babalik na lang pagkaraan. Kapag tapos na ang lahat, hanggang sa dumating na nga ang ikatlong araw, unti-unti nang sumisikat ang araw nang marinig nila ang tunog ng convoy ng 3 itim na sasakyang papasok sa bukana ng abandonadong baryo. Bumalik si Don Winfredo. Dala ang ilang malalaking maletang puno ng pera para ipambayad sa bawat ulo ng aswang na ipipresenta nila sa kanya.
Magandang umaga sa inyong lahat. Mga matatapang na mga ngaso. Natutuwa ako at marami pa rin sa inyo na nanatiling nakatayo at humihinga matapos ang 2 pang idinagdag nating gabi. Nabalitaan kong naging masyadong madugo ang mga nakarang araw ninyo sa panghuhuli. Ilabas nyo na ang mga nakuha ninyo at kukunin na ng mga tauhan ko ang lahat ng mga yan para mabilang ng maayos. Nandito na, boss. 10 ulo lahat yung sa akin. Pinaghirapan ko yun ng 3 gabi kaya inaasahan kong siksik yung ibabayad yun sa akin, ha? Muntik pa akong makalmot sa braso nung isang gabi ng isang napakalaking aswang. Pabuti na lang, nakaiwas agad ako at nabaril ko siya sa ulo. Sa akin naman ay 8 ulo, Don Winfredo. Hindi man kasing dami ng nakuha ng pinsang kong si Benedict. Pero puros malalaking aswang yung mga tinagpas ko sa kagubatan. Wala yata silang binatbat sa mga itak at patibong ko. Ay, magaling. Napakagaling ninyong dalawa. Talagang hindi kayo nagpatinag sa panganib. Ibigay nyo ang mga yan sa mga tauhan ko para mabilang ng wasto. At may abot na sa inyo agad ang pabuyan ninyo. Nakakabilib talaga ang mga naging kakayahan ninyo. Ikaw, Iya, kumusta naman ang naging pangangaso mo sa mga nakalipas na araw? Sigurado akong hindi ka nagpahuli sa mga kalalakihang narito ngayon. 15 ulo lahat ang nakuha ko, Don Winfredo. Nandyan sa loob ng malalaking sakong yan, malapit sa pintuan. 15? Aba ka mangha-mangha. Isa kang tunay ang mandirigma, Claudia. Nakakahanga ang husay mo sa pakikipaglaban. Hindi ako nagkamali sa pagtanggap sa iyo sa operasyong ito at alam kong mas malaki pa ang kaya mong gawin. Ang buong pabuya para sa 15 ulo ay ibibigay ko sa iyo ng buong buo. Ngayon, tingnan naman natin ang mga dala ng iba. Isa-isang tiningnan at binilang ni Don Winfredo ang mga ulo ng aswang na nakahanay sa harapan ng abandonadong bahay habang nakasunod naman ang kanyang mga tauhang may hawak ng mga maleta. Nangingisi siya habang pinagmamasdan ang mga pinugot na ulo ng halimaw na tila ba labis ang kanyang kasiyahan at kagalakan sa nakikitang madugong patayan. Agad namang inabutan ng kanilang mga pera ang mga mangangaso matapos makumpirma ang bilang ng mga aswang. Makikita ang matinding tuwa sa mga mukha ni na Benedict, Joaquin at ng iba pang mga nakaligtas habang binibilang ang mga bungkus ng perang papel na noon lang din nila nahawakan. Maya-maya pa tumigil si Don Winfredo sa paglalakad nang mapansin niya si Azrael na tahimik lang na nakatayo sa pinakadulo ng linya. Wala itong dalang sako at wala ring nakahilerang ulo ng aswang sa mismong paanan nito. Napataas ang kilay ng bilyonaryo bago nagsalita. Ikaw, iho, napansin kong parang lagi ka nalang yatang nakatago sa likuran ng iba. Hinahanap ko ang mga nakuha mo pero tila wala akong nakita sa harapan mo. Wala ka bang nahuli o napatay kahit isa man lang sa loob ng 3 gabing pananatili mo sa baryong ito? Wala pa akong nakuha o napatay. Pasensya na, Don Winfredo. Kung wala pa akong maipapakita sa inyo ngayon. Pero sa susunod 3 gabi na ang lumipas at wala ka pa rin napatay kahit isa? Nakapagtataka naman yan at parang nagsasayang ka lang ng panahon, iyo. Siguro nga, totoo ang sinabi ng mga kasamaan mo rito tungkol sa iyo. Mukhang masyadong delikado para sa iyo ang lugar na ito, iyo. Kung ako sa iyo, mas mabuti pang umuwi ka na lang sa inyo bago ka pa mapahamak at maging hapunan ng mga aswang dito. Wala kang mapapala kung tatayo-tayo ka lang dyan at maghihintay sa wala. Iligtas mo ang sarili mo habang may pagkakataon pa at lisanin mo na ang baryong ito. Pasensya na ulit, pero tumatanggi akong umuwi ngayon. Alam ko nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Kaya sana, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nangangako po ako sa inyo na sa susunod na pagbalik ko dito sa baryo na to, sisiguraduhin kong marami na akong maipapakitang ulo sa inyo. Don Winfredo, pagbigyan niyo na ho si Azrael. Huwag ho kayong mag-alala. Sagot ko ho siya.
Mukhang nakuha mo ang interes ng pinakamagaling na mga ngaso dito sa grupo ninyo iyo. Dahil dyan, sige, titingnan ko kung hanggang saan ang kayang panindigan ng mga salitang binibitawan mo. Asahan ko yan sa susunod kong pagdalaw para hindi na masayang ang oras natin pareho. Naririnig mo bang sarili mo, pare? Nangangako ko pa talaga mismo kay Don. 3 gabi ka nang nagtatago doon sa loob ng kusina habang kaming lahat ay nagkakamatayan dito sa labas at lumalaban ng patas. Anong ipapakita mong ulo sa susunod na araw kapag bumalik siya? Yung ulo ng manok na iniluto mo at ipinakain sa amin? Umalis ka na dito, Totoy. Nagkaaksaya ka lang ng oras at hininga dito sa baryong ito. Baka mamatay ka lang at kami pa ang sisihin ang buong pamilya mo kapag nakita nilang pira-piraso ang katawan mo. May pangako ka pa eh. Ang bumaril nga at humawak ng itak, hindi mo kaya. Tingnan natin kung paano ka makakakuha ng aswang ngayong ubos na ang mahinang halimaw dito sa kagubatan. Siguradong mababangis na ang susunod na kaharapin natin ngayon. Hayaan mo na siya, Kuya Joaquin. Mas gusto niya siguro mamatay ng walang silbi at kapakinabangan kaysa umuwi ng talunan sa kanila. Tandaan mo to ha, hindi ka namin ililigtas kapag pinaligiran ka na ng mga aswang mamayang gabi. Kapag nagpatuloy na naman ang pag-atake nila, bahala ka na sa buhay mo. Dahil ikaw na rin ang may kasalanan sa katigasan ng ulo mo. Masyado yata kayo maraming satsat, Benedict. Huwag muna kayo magsalita ng tapos. Bakit, Claudia? Ano bang nakita mo sa isang yan? At dikit ka ng dikit dyan. Ipapahama ka lang yan. Kaya mas mabuti pa, sarili mo na lang din ang intindihin mo. Pabigat lang yung lampang yan eh. Bakit, Benedict? Kanina ako dapat dumikit? Sa inyo? Sa'yo? Hindi rin naman kayo ganun kagaling eh. Anong sabi mo, babae ka? Tama na yan. Hindi nyo kailangan na magtalo dahil sa akin. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa sarili ko. Hindi ako aasa sa inyo o kahit kay Claudia. Napangisi na lang ang matandang bilyonaryo sa tinuran ni Azrael at hindi na ito nagkomento pa sa naging palitan ng salita ng mga mangangaso. Tuluyan na itong tumalikod at bumalik sa kanyang magarang sasakyan na naghihintay sa di kalayuan. Mabilis na umalis ang convoy ni Don Winfredo sa baryo pagkatapos niyang mabayaran ng buo ang lahat ng mga ulo ng aswang na napatay ng mga mangangaso. Habang nagdiriwang ang iba dahil sa hawak nilang malaking pabuya, muli na namang nakarinig si Azrael ng kaliwat kanang pangungutya at pambabastos mula kina Benedict at Joaquin. Pinagtawanan nilang dalawa ang naging mabigat na pangako ni Azrael sa Don kanina. Pero tulad ng dati ay sanay na siya sa mga salita nila. Hindi na niya pinansin pa ang mga ito. Blanco pa rin ang ekspresyon sa mga mata niya. Tahimik siyang tumalikod mula sa nagkakagulong grupo. Pumasok sa loob ng abandonadong bahay at mag-isang nagsimula ng maghanda para sa panibagong gagawin nilang panunugis mamayang gabi. Dumating na naman ang muling pagbalot ng dilim sa buong baryo. Gaya ng mga nakaraang gabi, muling naghanda ang mga mangangaso para sa panibagong sagupaan. Hawak ang kani-kanilang mga baril at itak, pumwesto sila sa paligid ng abandonadong bahay habang pinakikiramdaman ang bawat galaw sa masusukal na damuhan. Si Azrael, gaya ng dati, kalmado lang na nakatayo malapit kay Claudia. Wala itong hawak na kahit anong armas, kahit isang pirasong kahoy man lang na agad na namang napansin ng magpinsang Benedict at Joaquin. Talagang hindi ka nadadala ano pare? Nakatayo ka na naman at walang dalang kahit na ano. Anong balak mo? Sasapukin mo na lang ba yung mga aswang kapag dinamba ka na nila? O baka naman akala niya, maawa sa kanya yung mga halimaw na yon? Kaya kampante siya. Totoy, mag-ingat ka. Kapag ikaw ang napahamak dito, ako na ang maghahatid sa bangkay mo pauwi sa pamilya mo. Yun ay kung hindi ka pa nauubos ng mga aswang. Tumigil na nga kayong dalawa. Imbes na si Azrael ang pinupunan nyo, ituon yung atensyon nyo sa paligid. Nararamdaman ko na sila. Papalapit ng mga hayop. Sus! Masyado mo namang pinoprotektahan yung isang yan eh. Alam mo, Claudia, hayaan mo nga siyang matuto.
Sa gubat na ito, walang po ang mga lampang gaya niya. Yan mo na yan, Sam. Handa na mangita ko. Tingnan natin kung sino ang unang makaka-score ngayong gabi. Hindi na natuloy ang asaran dahil sa isang iglap ay nagsimula ng sumugod ng mga aswang mula sa iba't ibang direksyon. Mabilis ang naging pagdamba ng mga ito na tila ba mas gutom at mas agresibo kumpara noong nakaraang mga gabi. Agad na umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril at kalansing na mga itak. Sa gitna ng kaguluhan, isang malaking aswang ang mabilis na gumapang sa bubungan ng bahay at direktang tumalon pababa sa pwesto ni Claudia na noon ay abala sa pakikipaglaban sa dalawa pang halimaw sa harap niya. Sandali. Aswang pa yung nasa ibabaw ni Claudia? Oo nga. Claudia, sa likod mo! May paparating na! Claudia, yuko! Ano? Bago pa man makakilos si Claudia o makapagpaputok ng baril si Benedict, biglang gumalaw si Azrael na parang isang buhawi. Sa bilis na hindi kayang sabayan ng paningin ng ordinaryong tao, tumalon siya at hinarap ang damuhan at aswang sa ere. Isang malakas at madiing suntok ang binitawan ni Azrael na tumama mismo sa gitna ng dibdib ng halimaw. Sa lakas ng impact, tumalsik ang aswang sa lupa at hindi na muling nakagalaw pa. Azrael, paano mo nagawa yun? Teka, anong nangyari? Sinuntok niya lang yung aswang? Putsa, nakita niyo ba yun? Trick agad ang mata ng halimaw. Huwag kayong tumigil! Marami pa sila! Sabi ko na nga ba, ikaw yun. Ikaw ang dahilan kung bakit nag-aatraso ng mga aswang. Nung unang gabi pa lang natin sila makasagupa. Pinapahila mo sila para mapatay namin ang mabilis. Nagkagulo ang isipan ni na Benedict at Joaquin sa kanilang nasaksihan. Pero wala silang oras para magtanong pa. Ang mga aswang na kanina ay agresibong sumusugod biglang nag-atrasa nang makita ang kanilang kasamang bumagsak sa isang suntok lang ni Azrael. Bakas ang takot sa pulang mata ng mga halimaw habang dahan-dahan silang umaatras pabalik sa dilim ng kagubatan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sila hinayaan ni Azrael na makalayo. Saan kayo pupunta? Hindi pa tayo tapos! Tama ba itong nakikita ko? Nag-aatrasan yung aswang. Huwag kayong tumanga dyan! Makakatakas sa mga aswang! Sugod! Doon na nasaksihan ng lahat ang tunay na lakas ni Azrael. Hinabol niya ang mga aswang na nagtakbuhan sa bukana ng gubat. Rinig na rinig ng mga ngasong naiwan sa pwesto nila ang mga kalunos-lunos na atungal ng mga halimaw. Hindi baril, hindi pilak at hindi rin itak ang gamit niya, kundi ang kanyang mga kamay at bilis na tila ba hindi galing sa mundo ng mga normal na tao. Sa loob lang ng ilang minuto, may mga bagay na nagsimulang bumagsak mula sa madidilim na bahagi ng mga puno. Ano yun? Mga prutas ba yung nahuhulog? Hindi, Kuya Joaquin. Ha? Mga ulo yan. Pucha, mga ulo ng aswang. Napakabilis! Hindi ba lang sila nakapanlaban sa kanya? Paano ang isang lampang-gaya niya ay kayang pumatay ng ganong karami sa loob lang ng sandaling oras? Sabihin niyo nga sa akin, nananaginip lang ba ako? Walang nakasagot sa katanungan ng magpinsan. Makalipas ang hindi pa umaabot sa 2 oras, bumalik si Azrael mula sa kakahuyan. Malinis ang kanyang suot at walang bakas ng kahit anong galos. Samantalang ang paligid ng abandonadong bahay ay puno na ngayon ng mga nakahilerang bangkay at pugot na ulo ng mga aswang na sumugod sa kanila. Sabi ko na nga ba eh. Hindi ka basta-basta. Salamat, Azrael. Salamat dahil pinoprotektahan mo pala ako simula pa lang nung una. Nagkakamali ka, Claudia. Hindi ako... Suswag ako. Alam ko naman kaya palagi kang pumupwesto sa likuran ko tuwing may sagupaan para alalayan ako. At hindi para gawin akong panangga. Pero ginagawa mo ba yon? Dahil ako lang ang nag-iisang babae rito? Hindi sa ganun. Ginagawa ko yun dahil sa lahat ng tao rito, ikaw lang mukhang komportable sa presensya ko. Talaga? Kung ganon, salamat. Huwag mo nang isipin yun. May pagsisisi rin ako. Dahil nung unang gabi natin dito, nalagasan tayo ng 3. Dahil naging masyado akong pabaya sa pag-obserba.
Hindi ko rin kayang protektahan kayong lahat. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng namatay na aswang ngayon ay hati-hatiin ko para sa ating lahat. Sa kabila ng kanyang ipinakitang lakas, nanatiling misteryoso si Azrael sa paningin ng kanyang mga kasamahan. Hindi nila alam na may mas malalim pang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. May rason siyang hindi basta-basta maiintindihan ng sino man sa kanila kung bakit ba talaga niya tinanggap ang alok na trabahong iyon ni Don Winfredo. Lumipas ang mga araw na naging mapayapa ang baryo dahil sa kanyang presensya. Hanggang sa dumating na ang ika-6 na araw, ang araw ng muling pagbabalik ni Don Winfredo. Gaya ng inaasahan, pumasok ang 3 itim na sasakyan sa bukana ng baryo. Bumaba si Don Winfredo mula sa kanyang sasakyan. Nakangiti ito, pero ang ngiting yun ay dahan-dahang napalitan ng matinding gulat at interes nang makita niya ang mga nakahilerang ulo ng aswang sa tapat ni Azrael. Mukhang nagkamali ako ng pagtansya sa iyo. 20 ulo ng aswang. At lahat sila ay malalaki at matataas ang langgo. Paano mo nagawa ang lahat ng ito? Sa loob lang ng ilang araw. Sabi ko naman po sa inyo, Don Winfredo, sa susunod na pagpunta nyo, may maipapakita na ako. Tinupad ko lang po ang pangako ko. Kahanga-hanga. Tunay kang kahanga-hanga. Mukhang nakahanap na rin ako ng isang espesyal at malakas na lalaking kagaya mo. Azrael, mag-iingat ka. Ibang tingin sa'yo ng matandang yan. Alam ko, Claudia, hayaan natin siyang gawin ang gusto niya. Nakita ni Azrael ang matinding pagnanasa sa mga mata ni Don Winfredo habang tinitingnan siya nito. Alam niyang may nabubuong masamang plano sa utak ng bilyonaryo pero yun mismo ang kanyang hinihintay. Hindi siya nandoon para lang sa pera. Nandoon siya para tapusin ang sinimulan ng matanda. Maraming taon na ang nakalilipas. Yun talaga ang balak niya, ang magpakitang gilas kay Don Winfredo. Hindi niya lang agad nasimulan ang plano dahil alam niyang nangangailangan din ng pera ang lahat ng mga mangangasong tumanggap sa trabahong yun. Kaya nga hinayaan niya munang mabayaran sila ng Don bago niya inilabas ang tunay niyang lakas. Habang pinagmamasdan ni Azrael ang convoy ni na Don Winfredo na dahan-dahang lumalayo sa baryo, tila umurong ang kanyang ulirat sa isang panahong pilit niyang ibinabaon sa limot. Ang bawat pagtitig ng matanda sa kanya kanina ay parang isang matalim na kutsilyong humihiwa sa kanyang alaala. Sa likod ng kanyang blangkong mukha muling naglaro sa kanyang isipan ang mga pangyayari noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Isang gabi sa loob ng sikretong pasilidad ni Don Winfredo. Lola Arsenia, ayoko na po rito. Gusto ko na pong umuwi. Ang dilim-dilim po. Huwag kang mag-alala, Iho. Hindi kita pababayaan dito. Iwan ka muna sa akin ng lola mo dahil may ipakukuha ko sa kanya sa opisina ko. Babalikan ka rin niya, hindi ba, Arsenia? Oh, pero, amo? Sandali lang naman ito, Arsenia. Huwag mo nang isama itong apo mo para naman mapabilis ka. Wala ka bang tiwala sa akin? Apo, huwag kang mag-alala. Babalik din ang lola, ha? Ayaw pumayag ni Azrael noon na iwan siya ng lola niya pero pareho silang walang nagawa. Si Don Winfredo ang nagutos kay Lola Arsenia na umalis muna at iwan siya sa poder nito kaya hindi na ito nakapagprotesta pa. Nangako na lang ang lola niyang babalikan siya kaagad. Pero maya-maya pa, natagpuan na lang ng batang si Azrael ang sarili niya sa isang nakapangingilabot na sitwasyon. Huwag na po, Don Winfredo. Ayoko po. Takot po ako sa karayom. Huwag kang maingay, bata. Isang maliit na tusok lang ito. Isipin mo na lang na isa kang bayan. Malaki ang may tutulong mo sa ating bansa kung magtatagumpay ang eksperimento kong ito.
Aray! Wag po! Masakit po! Ano po yung itinuturog niyo sa akin? Bakit po kulay itim? Yan ang susi sa bagong ebolusyong iho. Ang laway ng isang aswang na hinaluan ng siyensya. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na magiging mahina pagkatapos nito. Magiging kasing lakas ka ng mga nilalang na kinatatakutan ng lahat. Pero taglay mo ang utak ng isang tao. Hindi ko po maintindihan. Lola, tulungan niyo po ako! Lola Arsenia! Pero walang Lola Arsenia na sumagot sa kanya noon. Nakakadena ang kanyang maliliit na mga kamay at paa sa isang bakal na upuan sa loob ng underground facility ni Don Winfredo. Doon niya unang nakita ang mga alaga ng Don, ang mga aswang na nakakulong sa mga rehas, nagwawala at tila baliw sa gutom. Ang dating general na si Don Winfredo ay tuluyan ng nilamon ng kanyang obsesyon simula nang mamatay ang kanyang asawa at anak sa kamay ng mga aswang sa isang liblib na probinsya. Doon nahumaling ang obsesyon niya sa paghuli ng mga aswang, kaya nabuo ang sikreto nitong pasilidad. Ngayon, ilabas niyo siya. Ibilad niyo siya sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Tingnan natin kung kakayanin ng katawan niya. Pero bata lang po ito, General. Baka po ay kamatay niya ito. Huwag mo akong suwayin kung ayaw mong ikaw ang ipalit ko sa batang niya. Pasensya na, General. Sige o. Dadalhin ko na itong bata sa labas. Bilisan mo! Malapit nang magbukang liwayway. Ang init! Ang init ng katawan ko! Ramdam ni Azrael noon ang parabang pag-aapoy ng kanyang mga ugat. Parang may kung anong hayop na gumagapang sa loob ng kanyang kalamnan. Kinakain ng kanyang pagkatao. Hanggang sa unti-unting bumagal ang tibok ng kanyang puso at tuluyang huminto. Sa paningin ni na Don Winfredo at ng kanyang mga tauhan, bigo ang eksperimento. Patay na ang bata. Walang silbi. Itapon na niya sa bagit. Siguraduhin niyong hindi na niya makikita ng sinuman. At sabihin niyo kay Arsenia na tumakas ang apo niya at aksidenteng nakawala ang isang aswang. Kaya ito napatay. Maliwanag ba? Opo, General. Kailangan ko pang humanap ng mas malakas na katawan para hindi siya mabatay sa sikat ng araw. Bukas na bukas din. Magdala kayo sa akin ng mga bagong pwede kong turukan. Masusunod na. Sige, itapon mo na yan. Itinapon ng tauhan ni Don Winfredo ang batang Azrael sa isang masukal na bangin. Iniwan na parang isang basura. Pero sa gitna ng kadiliman ng gabing yun, sa ilalim ng malamig na hangin, muling tumibok ang puso ni Azrael. Mas malakas, mas mabilis. Nagising siyang taglay ang lakas na hindi niya maipaliwanag. Gumapang siya pa'y taas, pilit na inaalala ang daan pauwi sa kanyang lola. Lola Arsenia, nandito na po ako. Azrael! Apo! Diyos ko! Buhay ka! Akala ko napatay ka na! Ang sabi ni Don Winfredo ay kinain ka ng mga halimaw. Lola, ang init po ng mga kamay ko. At ang talas po ng pandinig ko. Natatakot po ako, Lola. Huwag kang matakot, Apo. Nandito na si Lola. Hindi na kita ibabalik sa pasilidad na yon. Aalis tayo rito. Ngayon din. Salamat po, Lola. Sa takot na baka muling makuha ni Don Winfredo si Azrael kapag nalaman nitong buhay pa siya, agad silang lumipat sa isang malayong probinsya sa Visayas. Doon, dumaan ang mga taong puno ng pagtataka at pangamba. Napansin ni Lola Arsenia na lumalaking kakaiba si Azrael. Kayang-kaya nitong bumuhat ng mabibigat na puno.
Tumakbo na kasing bilis ng hangin at hindi ito tinatablan ng karaniwang sakit. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, nanatiling tao ang kanyang puso. Hindi sa uhaw o gutom sa dugo at laman ng tao, gaya ng ibang aswang. Pero taglay niya ang pinakamalalakas na abilidad ng mga ito. Azrael, apo, huwag mong ipakikita sa iba ang lakas mo, ha? Baka matakot sila sa iyo. Baka isipin nila, isa kang halimaw. Hindi ako halimaw, Lola. Ginamit lang ako ni Don Winfredo noon. At hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa akin. Kalimutan mo na yun, apo. Malayo na tayo sa kanya. Hindi ka na niya masasaktan ulit. Hindi, Lola. Hindi ko ako titigil hanggat hindi ako nakaaganti sa hayop na yun. Darating din ang araw niya. Sana'y huwag nang dumatay ang araw na mag-cross muli ang landas niyo, iho. Habang nagbibinata, naging misyon ni Azrael na alamin ang lahat tungkol sa Don. Nalaman niya ang dating general sa pulisya na si Don Winfredo ay nagretiro dahil sa sakit nito sa buto. Pero hindi ito tumigil sa pananaliksik na ginagawa niya. Nais nitong bumuo ng isang makabagong uri ng sundalo para sa pambansang seguridad. Isang hukbo ng mga taong may lakas at kakayahan ng isang aswang pero sunod-sunuran sa kanya. Hindi alam ng Don na ang tanging matagumpay niyang eksperimento ay ang batang itinapon niya noon. Ilang linggo bago siya sumali sa alok na trabahong yun ni Don Winfredo, isang matinding pagtatalo ang naganap sa pagitan nila ni Lola Arsenia. Alam ng matanda na may plano ang kanyang apo nang mabalitaan itong naghahanap ng mga mangangaso si Don Winfredo para sa isang operasyon sa mismong baryo, kung saan namatay noon ang kanyang mag-ina sa kamay ng mga aswang. Azrael, huwag mong ituloy ang balak mo. Alam mo kung gaano katuso ang matandang yan. Mapapahamak ka lang. Lola, sapat na 17 taong nagtatago tayo. Habang nabubuhay siya, hindi ako matatahimik. Kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya sa akin at sa iba pang mga batang ginawa niyang eksperimento na hindi pinalad na mabuhay. Pero apo, tingnan mo ang sarili mo. Masaya na tayo rito. Bakit kailangan mo pang bumalik sa impyernong yon? Hindi ako babalik para maging eksperimento niya ulit, Lola. Babalik ako para ipakita sa kanya na ang basurang itinapon niya noon ang tatapos sa mga plano niya ngayon. Siya ang gumawa sa akin. Kaya akong nararapat na sumira sa kanya. Matigas talaga ang ulo mo. Sige, hindi na kita mapipigilan. Pero tandaan mo, Azrael, huwag mong hayaang kainin ng galit ang pagiging tao mo. Pangako, Lola. Tao pa rin akong babalik sa inyo. Pero bago yun, uubusin ko muna ang mga alaga ni Don Winfredo at isusunod ko siya. Natapos ang pagbabalik tanaw ni Azrael sa kanyang isipan nang maramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Si Claudia pala na nagtatakang nakatingin sa kanya habang nakatitig siya sa kawalan. Azrael, ayos ka lang ba? Kanina ka pa nakatulala dyan habang papalayo yung sasakyan ni Don Winfredo. May problema ba? Wala, Claudia. Iniisip ko lang kung gaano kalaki ang mundong ginagalawan natin at gaano karaming dumi ang dapat nating linisin dito. Ang lalim mo namang mag-isip. Pero alam ko, tama ka. Maraming sekreto dito sa baryong to. Maging si Don Winfredo, hindi ko rin lubos na mapagkatiwalaan. Pero kailangan natin ng pera, di ba? Siguro para sa inyo pera ang habol nyo. Pero para sa akin, ibang klaseng bayad ang kailangan ko mula sa kanya. Oh, mukhang seryoso na naman ang usapan nyo ah. Pare, salamat nga pala ulit sa pagbabahagi ng mga ulo ng aswang kanina. Dahil sa'yo, nakakuha kami ng malaking bonus kay Don. Oo nga, Azrael. Pero teka lang, bakit parang hindi ka man lang natutuwa sa perang nakuha mo? Ang dami nun ha.
Sapat na yun para makabili ka ng sarili mong bahay at lupa. Hindi lahat ng bagay nagdadaan sa pera, Joaquin. May mga utang na hindi nababayaran ng kahit ilang sako pa ng ginto. Ha? Anong pinagsasabi mo? Ang weirdo mo talaga, pare. Pero sige, dahil malakas ka, hindi na kita aasarin. Aswang nga walang palag sa'yo eh. Kami pa kaya? Oo nga. Baka kami pa ang umbagin mo eh. Tumalikod si Azrael at pumasok sa loob ng bahay. Habang nagdiriwang ang ibang mga ngaso sa kanilang mga nakuha, si Azrael naman ay tahimik na naghahanda. Alam niyang nagsisimula pa lang ang laro. Ang pagpapakita niya ng lakas kay Don Winfredo ay pain lang para mas lalong maging interesado sa kanya ang matanda. Gusto niyang dalhin siya ni Don Winfredo sa pinakasentro ng kanyang operasyon. Doon kung saan nagsisimula ang lahat. Sa kabilang dako, sa loob ng gumagalaw na sasakyan ni Don Winfredo, hindi maalis ang ngisi sa labi ng bilyonaryo. Hawak niya ang papel mula sa kanyang mga tauhan na naglalaman at naglalarawan kung paano makipaglaban si Azrael sa mga aswang. Interesado ako sa binatang yon. Bantayan niyo siya. Mukhang siya na ang hinihintay kong tagumpay. Oh, ano pong ibig niyong sabihin, General? Si Azrael ang binatang yon. Siya ang magdadala sa akin ng tagumpay sa eksperimentong matagal ko nang pinaglaanan ng yaman at panahon. Hindi siya pwedeng makawala sa paningin ninyo. Huwag na huwag niyong hayaang mawala siya. Masusunod po, General. Hindi alam ni Don Winfredo na habang pinaplano niya ang pagkuha kay Azrael, si Azrael naman ay unti-unti nang humahabi ng bitag na sisira sa kanyang binuong imperyo. Sa gitna ng madilim na gubat at mapanganib na baryo, isang matinding tapatan ang nakatakdang mangyari. Ang tagapagligtas at ang halimaw na nasa loob ng iisang katawan ay handa ng sumingil sa utang ng nakaraan. Nagpatuloy ang mga sumunod na gabi sa baryo na tila isang masamang panaginip para sa mga aswang. Kung dati ay sila ang naghahatid sa dilim, ngayon ay sila na ang tinutugis. Hindi tumigil si Azrael sa pag-ubos ng mga alaga ni Don Winfredo. Mga nilalang na sadyang pinakawalan ng bilyonaryo para magsilbing pain at praktisan ng kanyang mga eksperimento. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang pagpatay ang ginagawa ni Azrael. Unti-unti na niyang inilalatag ang bitag para sa totoong halimaw na nagtatago sa likod ng mamahaling barong at kintab ng salapi. Sa ilang araw na panunugis nila sa mga aswang, napapansin nilang unti-unti na silang iniiwasan ng mga ito. Kaya naman, pumasok sa loob ng masukal na bahagi ng gubat sina Azrael, Claudia, Benedict, at Joaquin. Napapansin niyo ba ang nangyayari ngayon? Parang iniiwasan tayo ng mga aswang. Dati, sila ang kusang lumalapit para umatake. Oo nga eh. Kanina pa tayo naglalakad dito sa gubat pero wala man lang nagpapakita sa atin. Parang may kinatatakutan sila o may iniiwasan. Baka naman naubos na natin sila dahil sa dami ng napatay natin itong mga nakaraang araw. Hindi pa sila ubos. Nagtatago lang sila dahil alam nilang dehado sila. Kailangan nating pasukin ang pinakaloob ng gubat kung gusto nating tapusin to. Papasukin natin? Sigurado ka ba dyan, Azrael? Baka pugad na nila yun at doon tayo tambangan ng mas marami. Kung naandun silang lahat, mas malaking pera yun. Pero, baka naman, hindi na tayo makalabas ng buhay kung susugod tayo ng walang plano. Sasama ako at ako ang mauuna sa inyo. Sumunod lang kayo at huwag kayong hiwalay sa akin. Hati-hati ulit tayo sa mga makukuha nating ulo ngayon. Ay, sa bagay. Simula na magsama-sama tayo at nagbigay ka ng mga ulo sa amin. Lumaki ang kinikita natin. Susunod kami sa'yo. Mag-ingat pa rin tayo dahil ibang kutob ko sa mga nangyayari sa baryong ito. Parang may nagmamanipula sa lahat ng ito eh.
Tuloy-tuloy ang ginawang paghahanap ni na Azrael sa loob ng gubat dahil sa takot ng mga aswang sa kanya. Naging madali sa grupo nilang salakay ng mga ito sa kanilang mga pinagtataguan. Mabilis na nakakuha ng maraming ulo ng aswang ang grupo, gaya ng ipinangako ni Azrael. Ibinahagi niya ang mga nakuha niyang ulo kina Benedict, Joaquin at Claudia at sa iba pa. Ginagawa niya ito para sa irin ang pera ni Don Winfredo at para makuha ang buong tiwala ng kanyang mga kasamahan. Nang makabalik sila sa bahay na tinutuluyan nila, nag-usap-usap ang apat. Ibang klase talaga si Azrael. Kung hindi dahil sa'yo, baka barya lang ang naiuwi namin mula sa misyong ito. Tama si Kuya Joaquin. Dati, inis na inis ako sa'yo eh. Dahil mukha kang walang alam. Pero ikaw pala ang pinakamalakas sa atin. Salamat sa mga ibinahagi mong ulo. Malaking tulong ang perang ito para sa mga pamilya namin. Pero napapansin ko lang, parang wala kang pakialam sa perang nakukuha mo. Wala talaga akong pakialam sa pera ni Don Winfredo. Iba ang dahilan kung bakit ako nandito at kung bakit ko tinanggap ang trabahong to. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba lahat naman tayo nandito para kumita at ubusin ang mga peste sa baryong to? May kailangan kayong malaman tungkol sa mga aswang na pinapatay natin at tungkol sa taong nagbabayad sa atin para patayin sila. Matagal ko nang naiisip na may mali kay Don Winfredo. Sabihin mo sa amin, Azrael, ano ba talagang totoo? Ang mga aswang na pinapatay natin ay hindi natural na lumitaw dito sa baryo. Sila ang mga alaga ni Don Winfredo na pinakawalan niya mula sa kanyang pasilidad. Ipinaliwanag ni Azrael sa tatlo na si Don Winfredo ang mismong gumawa sa mga aswang sa pamamagitan ng eksperimento. Ikinuwento niya na ang mga aswang na yun ay mga dating taong tinurukan ng laway ng tunay na mga aswang upang maging halimaw na sunod-sunuran sa bilyonaryo. Hindi makapaniwala sina Benedict at Joaquin sa mga narinig nila habang si Claudia ay tahimik na nakikinig at pilit na iniintindi ang buong sitwasyon. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Si Don Winfredo ang may kagagawa ng lahat ng to? Baliw pa ang matandang yun. Bakit siya pakakawala ng mga halimaw dito sa baryo? Tapos babayaran tayo para patayin sila? Dahil hindi tayo ang totoong sadya niya rito. Tayo ang nagsisilbing pagsubok para sa mga alaga niya. At ang mga alaga niya ay pagsubok para sa atin. Anong ibig mong sabihin tayong sadya niya? May kinalaman ba ito sa kakayahan nating pumatay ng mga aswang? Oo. Tayong apat ang pinakamalakas na mga ngasong natira sa grupo. Napansin ko na palagi nakabantay sa atin ang mga tauhan niya. Kaya pala palagi silang nakasunod sa atin at naglilista ng mga galaw natin. Pinag-aaralan nila tayo? Tama. Gusto ni Don Winfredo na kunin tayong apat. Tayo ang susunod na gagawin niyang pangunahing paksa sa mga eksperimento niya. Dahil nakita niyang malakas sa mga katawan natin. Hindi ako papayag na gawin akong halimaw ng matandang yun. Papatayin ko muna siya bago niya magawa sa amin yun. Kailangan natin ng maayos na plano. Hindi tayo pwedeng sumugod lang dahil marami siyang armadong tauhan. Anong nasa isip mo, Azrael? Matapos malaman ang katotohanan, tuluyan ang kumampi sina Claudia, Benedict at Joaquin kay Azrael. Naging malinaw sa kanila na hindi lang basta para sa pera ang labang yon, kundi para sa mismong mga buhay nila. Sinimulan nilang pag-usapan ang mga hakbang na gagawin nila laban kay Don Winfredo. Ipinaalam ni Azrael ang plano niyang baguhin ang kanilang diskarte sa paghuli ng mga aswang. Simula bukas, hindi na tayo papatay ng aswang. Huhuliin natin sila ng buhay at dadalhin sa isang ligtas na lugar. Buhay? Paano natin uhuli ng buhay ang mga halimaw na yon nang hindi tayo nakakagat o napapatay? Masyadong mapanganib ang gusto mong mangyari. Kapag nagkamali tayo, baka tayo ang kainin ng mga yon. Gagamitin nating pain ng mga hayop sa gubat at gagamit tayo ng mga bitag na gawa sa makapal na bakal. Ako nang bahala magdala sa kanila. May nakita akong isa pang abandonadong bahay sa dulo ng baryo. Malayo yun sa gubat at makapal ang mga pader nun. Doon natin sila pwedeng ikulong.
Kapag naipon na natin sila doon, ano na ang susunod, Hakbang? Gutumin sila sa loob ng bahay na yon? Oo, tama ka. Hahayaan natin silang magutom. Kapag dumating na si Don Wilfredo para magbayad sa mga huling ulong nakuha natin, doon natin siya tatambangan. Tapos ipakakain natin siya sa mga alaga niya. Gusto ko ang planong yan. Dapat lang yan sa kanya. Kailangan nating mag-ingat sa mga tauhan niya. Siguradong sasamang mga yon kapag nagpunta siya rito para magbayad. Sa mga sumunod na araw, maingat na isinagawa ng 4 ang kanilang plano. Tumigil sila sa pagpupugot ng ulo at sa halip ay gumamit ng mga bitag upang hulihin ng buhay ang mga natitirang aswang sa gubat. Sa tulong ng lakas ni Azrael, naging mabilis ang paglipat nila sa mga nagwawalang halimaw patungo sa abandonadong bahay. Pinuno nila ang loob ng bahay ng mga gutom at mababangis na aswang. Kinandado nila na maayos ang lahat ng labasan upang walang makatakas. Makalipas ang ilang araw, dumating si Don Wilfredo kasama ang kanyang mga tauhan para sa huling bayaran. Maganda ang ginawa ninyo nito mga nakaraang araw. Kayo ang pinakamagagaling na mga ngasong nakuha ko. Ginawa lang namin ang trabaho namin, Don Wilfredo. Nasaan ang natitirang bayad para sa amin? Nasakyan ang pera. Ibibigay ko yon sa inyo mamaya. Pero bago yon, may inihanda akong isang espesyal na alok para sa inyong 4. Espesyal na alok? Para saan naman yan? Hindi ba tapos ang usapan natin pagkatapos naming linisin ang baryong to? Gusto ko kayong isama sa aking pasilidad. Bibigyan ko kayo ng trabahong mas malaki ang bayad at mas maraming benepisyo. Baka naman iba ang gusto mong gawin sa amin. Baka gusto mo kaming gawin mga halimaw na katulad ng mga nasa gubat. Paano yung nalaman ang tungkol dyan? Mga tauhan, hulihin nyo ang 4 na yan at ipasok sa sakyan ngayon din! Ngayon na! Benedict, Joaquin! Walang gagalaw sa inyo kung ayaw niyong lumipad ang mga ulo niyo! Mabilis na nakaposisyon sina Benedict, Joaquin at Claudia. Pinutukan nila ng mga baril at matatalim na itak ang mga tauhan ni Don Wilfredo bago pa man makabunot ang mga ito ng sarili nilang armas. Mabilis na inagaw ni Azrael ang mga baril ng mga tauhan at pinabagsak ang ilan sa kanila. Dahil sa bilis at lakas ni Azrael, walang nagawa ang mga armadong lalaki kundi ang sumuko at lumuhod sa lupa. Gulat na gulat si Don Wilfredo nang makitang siya na lamang ang natitirang nakatayo at walang kalaban-laban. Ano bang ibig sabihin nito? Bakit ninyo ginagawa ito sa akin? Matapos ko kayong bayaran ng malaki? Wala kaming pakialam sa pera mo. Ang kailangan namin ay ang buhay mo bilang kabayaran sa lahat ng kasamaan mo. Hindi ninyo alam ang ginagawa ninyo. Ako ang nagbibigay ng trabaho sa inyo at pwede ko kayong gawing mayayaman. Huwag mo na kaming bulahin. Alam na namin ang plano mong gawin kami mga eksperimento sa pasilidad mo. Itatali ko na ba ang matandang ito, Azrael? Kanina pa ako nangangating upakan ang mukha nito eh. Sige, talian mo siya na mahigpit at piringan mo ang mga mata niya. Dadalhin natin siya sa isang lugar na pamilyar sa kanya. Bitawan niyo ako. Hindi ninyo kilala kung sino ang kinakalaban ninyo. Papatayin kayo ng mga tauhan ko kapag nalaman nila ito. Nakita mo namang sumuko ng mga tauhan mo, di ba? Wala nang magliligtas sa'yo ngayon, Don Wilfredo. Kilalang kilala kita, Don Wilfredo. At kilala mo rin ako. Kahit hindi mo na natatanda na mukha ng batang itinapon mo sa bangin, 17 taon nang nakakaraan. Natigilan si Don Wilfredo nang marinig ang sinabi ni Azrael. Nanlaki ang mga mata ng bilyonaryo habang pilit na inaalala ang nakaraan. Iginapos ni Joaquin ang mga kamay at paa ng Don at nilagyan ng piring ang mga mata nito habang hindi makita kung saan siya dadalhin. Binuhat ni Azrael si Don Wilfredo na parang isang magaang sako lamang. At naglakad na siya patungo sa abandonadong bahay kung saan nila ikinulong ang mga aswang. Dinig na dinig nila mula sa labas ang kaluskos at ungol ng mga nagugutom na halimaw.
Saan ninyo ako dadalhin? Ano ang mga tunog ng narinig ko sa loob? Tamang narinig mo. Nandito sa loob ang mga aswang na pinakawalan mo sa baryong to. Inipo namin sila para sa espesyal na araw na to. Ikaw ba ang batang tinurukan ko doon? Paano ka nabuhay? Nakita ng mga tauhan kong huminto na ang pagtibok ng puso mo. Nabuhay ako para tapusin lahat ng kahibangan mo. Ginamit ko ang lakas na binigay mo sa akin para protektahan ang mga taong gusto mong sirain eh. Nakahanda na ang pinto, Azrael. Binuksan ko na ang kandado. Nagwawala na sila sa loob dahil naaamoy na nila ang dugo ng matandang to. Siguradong gutom na ang mga yan. Ilang araw na rin silang walang kinakain dyan sa loob ng bahay eh. Ipasok na natin siya. Hindi na dapat tayo nakikipag-usap pa sa halimaw na to, na nagbalat kayo bilang tao. Walang hiya ka, Winfredo. Dito namatay ang tatay ko noon, kaya magbabayad ka sa ginawa mo. Bawa kayo sa akin. Bibigay ko sa inyo ang lahat ng yaman ko. Ipapabada ko sa inyo ang buong pasilidad, Azrael. Wala akong pakialam sa yaman mo. Dito ka nababagay, kasama ng mga halimaw na ikaw rin mismo ang gumawa! Walang pag-aalinlangang binuksan ni Azrael ang pinto at itinulak papasok si Don Winfredo. Agad isinara at kinandado ni Benedict ang pinto mula sa labas. Mula sa kinatatayuan nila, dinig na dinig naman ni na Azrael, Claudia, Benedict at Joaquin ang malakas na palahaw ni Don Winfredo. Umalingaw-ngaw ang boses nitong humihingi ng tulong na sinundan ng tunog ng pagkapunit ng balat at laman. Narinig din nila ang malakas na paglagutok ng mga buto ng bilyonaryo habang walang awang nginunguya at pinag-aagawan ng mga gutom na aswang ang katawan nito. Benedict! Joaquin! Simulan niyo na ang susunod na hakbang. Lagyan niyo ng gas ang buong paligid ng bahay. Oo, nakahanda na mga galon ng gas. Ibubuhos ko na to sa mga digding at sa mismong pintuan para mabilis kumalat ang apoy. Ako naman ang bahala sa asin. Lalagyan ko ng makapal na pabilog na asin ang buong labas ng bahay para siguraduhin hindi sila makakatakas. Siguraduhin yung walang makakawala. Kapag nasira nilang pader, dapat harangin sila ng asin hanggang sa matupok sila ng apoy. Wala na makakalabas dyan. Naubos na rin nila si Don Winfredo. Kaya oras na para linisin ang buong lugar. Tapos na ako sa gas. Basang-basa na ang buong paligid at pati yung bubong. Nilagyan ko na rin. Nakapalibot na rin ang asin. Wala nang puwang para makatakas kahit sino pang aswang dyan sa loob. Sindihan nyo na yan. Siguraduhin nating magiging abo ang lahat ng nasa loob ng bahay na yan. Ito nang katapusan ng kalbaryo ng baryong ito. Wala nang manggugulo sa kanila. Inihagis ni Joaquin ang isang umaapoy na sulo patungo sa bahay na basang-basa na ng gaas. Mabilis na kumalat ang malaking apoy at nilamo ng buong abandonadong bahay. Nagsigawan at nagwala ang mga aswang sa loob dahil sa init at usok, ngunit hindi sila makalabas dahil sa matibay na pagkakandado at sa nakapalibot na asin na nagsisilbing harang sa kanila. Pinanood ni na Azrael ang pagtupok ng apoy sa bahay hanggang sa tuluyang gumuho ito at maging abo ang lahat ng nasa loob. Nang makasigurong patay na ang mga aswang at si Don Wilfredo, binalikan nila ang mga tauhan nito na naiwan nilang nakagapos. Papakawalan namin kayo ngayon. Pero gusto kong kalimutan nyo na ang nangyari dito. At wag na kayo magsasalita sa kahit na kanino. Agako, hindi kami magsusumbong. Wala kaming sasabihin tungkol sa inyo o sa pagkamatay ni Don Winfredo. Kapag nalaman namin na may nagbukas ng bibig sa inyo, alam nyo na kung anong mangyayari. Hahanapin namin kayo kahit saan kayo magtago. Kalagan mo na sila, Kuya Joaquin. Mukhang natuto na ang mga to. At siguro naman, paninindigan nila ang mga sinabi nila. Makakalis na kayo. Huwag na huwag kayong babalik sa baryong ito. Kung gusto niyo pang humaba ang buhay ninyo. Salamat sa pagpapatawad ninyo. Alis na kami at hindi na kami magpapakita pa. Pupuntahan ko ang pasilidad ni Don Winfredo bukas para siguraduhin wala nang naiwang dokumento o kemikal doon. Kailangan mo ba ng kasama? Pwede kaming sumama para tulungan kang sirain ang buong lugar na yon.
Hindi na kailangan. Ako na ang tatapos sa natitirang bahagi ng misyong to. Magpahinga na kayo. Kinaumagahan, nagtungo si Azrael sa lokasyon ng sikretong pasilidad ni Don Winfredo. Laking gulat niya nang madatnan niyang sunog na ang buong lugar at wala nang natirang gusali kundi mga guho. Naalala niya na bago niya pakawalan ang mga tauhan ni Don Winfredo ay pinagbilinan niya ang ilan sa mga ito na linisin ang lahat ng kalat ng tusong bilyonaryo. Napatunayan niyang sumunod ang mga ito sa takot na balikan niya sila. Nang matiyak na tapos na ang lahat, bumalik si Azrael sa baryo kung saan naghihintay sina Claudia, Benedict at Joaquin para magpaalam. Oh, paano ba yan? Mukhang tapos na talaga ang lahat. Salamat sa mga ginawa mo, Azrael. Kung hindi dahil sa'yo, baka isa na rin kami sa mga aswang na sinunog natin. Nagtulungan tayo. Hindi ko magagawa ang lahat ng to kung wala kayong tatlong sumuporta sa mga plano ko. Pasensya na sa mga sinabi at nagawa ko nung una tayo magkita, pare. Naging mayabang ako at hinusgan kita kaagad. Ako rin, Azrael. Patawarin mo ako sa pang-aasar ko sa'yo. Isa kang mabuting tao at malaking utang na loob namin sa'yo. Kalimutan na natin yun. Ang mahalaga, buhay tayo at natapos natin ang problema sa baryong to nang magkakasama. Maghihiwa-hiwalay na tayo ngayon. Nangangako akong hindi ko ipagsasabi ang mga nangyari dito. Kahit kanino. Ganon din ako. Mananatiling sikreto ang lahat ng nasaksiyan namin sa pagkatao mo, Azrael. Sana magkita-kita ulit tayo sa susunod. Pero sana, hindi na tungkol sa mga halimaw at patayan. Mag-ingat kayong lahat sa pag-uwi. Hanggang sa muli nating pagkikita. Masaya silang nagpaalam sa isa't isa noon. Sa kabila ng madugo at nakapangingilabot nilang karanasan sa baryong yon, umalis silang may dalang kapayapaan sa kanilang mga puso at malaking halaga para sa kani-kanilang mga pamilya. Nagkapatawaran sina Azrael, Benedict at Joaquin sa kanilang mga naging alitan noong simula. Hindi akalain ni Azrael na sa huli, makakasundo niya pala ang mga ito. Samantala sa isang sulok ay nakamasid lang si Claudia sa tatlong kasama niya. Hindi niya alam kung bakit. Parang pinupukpok ang dibdib niya sa sama ng loob habang naiisip niyang magkakahiwalay na sila ni Azrael. Doon ay napagtanto ng dalagang hindi lang pala simpleng paghanga ang nararamdaman niya kay Azrael. Mukhang may damdamin na siya para sa binata. Nagtatalo tuloy ang isip niya ng mga sandaling yon kung aamin ba siya o hindi na at hahayaan na lang niyang maghiwalay ang landas nila. Habang ang ibang mga mangangaso ay nagsisimula ng mag-impake ng kanilang mga kagamitan, si Azrael naman tahimik na nakatayo sa bukana ng baryo. Nakatanaw sa kalsadang lalakaran niya pabalik sa kanyang lola. Bitbit niya ang kanyang lumang bag. Handa nang iwan ang lahat ng madugong alaala sa baryong yun nang maramdaman niya ang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Mukhang nagmamadali ka yata, Azrael. Ikaw pala, Claudia. Aalis ka na makaagad. Hindi pa nga tayo nag-uusap eh. Nagawa na natin ang dapat nating gawin dito, Claudia. Wala na ring dahilan para magtagal pa ako. Iniintay na ako ni Lola Arsenia sa amin. Ganun na lang yon. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, magpapaalam ka na parang wala na? Hindi naman sa ganun. Nagpapasalamat ako sa tulong niyo. At gaya ng napagkasunduan, tapos ng misyon natin dito. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, Claudia. Huwag kang magpaalam sa akin, Azrael. Ayoko niyan. At talong ayoko na magkahiwalay tayo pagkatapos ng lahat ng to. Bakit? May kailangan ka ba sa akin? Kung tungkol sa pera, nakuha mo ng bahagi mo mula kay Winfredo. Hindi pa ba sapat yun para makapagsimula ka ulit? Hindi perang kailangan ko. Azrael, alam mo namang hindi lang basta kasamahan sa trabahong tingin ko sa'yo, di ba? Umpisa pa lang, pinakita ko naman sa'yong gusto kita. At gusto kong sumama sa'yo. Kung saan ka man pupunta. Ano? Claudia? Isira ka ba? Huwag mong sabihin yan. Alam mo kung ano ako. Nakita mo ang lakas ko, ang
Ang bilis ko. Hindi ako normal na tao. Hindi ka magiging masaya sa piling ko dahil lagi kang manganganib. Wala akong pakialam kung normal ka o hindi. Nakita kong puso mo, Azrael. Mas tao ka pa kesa sa ibang nakilala ko. Kaya alam kong tamang desisyon kong ito. Sasama ako sa iyo, gusto mo man o hindi. Masyadong mapanganib ang mundong ginagalawan ko, Claudia. Paano kung balang araw ay mawala ang kontrol ko sa sarili ko? Paano kung masaktan kita? Naniniwala ako sa iyo. At higit sa lahat, kaya kong sarili ko. Mangangaso ako. Nakalimutan mo na ba? Hindi mo ako kailangan laging protektahan. Dahil kaya nating protektahan ang isa't isa. Napayuko si Azrael. Ramdam niya ang katapatan sa boses ni Claudia. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa ibang tao bukod sa kanyang lola. Sa loob ng ilang linggo nilang pagsasama sa gitna ng panganib, hindi niya rin maikakaila sa kanyang sarili na unti-unti na rin nahuhulog ang loob niya sa matapang na dalaga. Ang kanyang pagtanggi ay hindi dahil sa kawalan ng nararamdaman, kundi dahil sa takot na baka madamay ito sa kanyang madilim na tadhana. Pero sa harap ng determinasyon ni Claudia, tila gumuho ang pader na itinayo ni Azrael sa paligid ng kanyang puso. Ang kulit mo rin talaga, no? Hindi mo ba naisip na baka magsisi ka kapag nakita mo ang buhay na meron ako sa probinsya? Wala akong pagsisisihan. Dahil sa totoo lang, Azrael, wala na rin naman akong ibang mapupuntahang kamag-anak. Huli lang lubos na ako simula nang mamatay ang tatay ko. Sa mismong baryong ito, sundalo siya. At akala ko, wala na akong makikitang kasingtapan niya. Hanggang sa makilala kita. Pasensya ka na kung tinanggihan kita kanina. Ang totoo niyan, maging ako rin naman ay may nararamdaman para sa iyo. Natatakot lang talaga ako para sa kaligtasan mo. Huwag mo akong alalahanin. Mas ligtas ako kung nasan ka. Kaya ano, isasama mo na ba ako? O kailangan ko pang isiksik ang sarili ko dyan sa likod ng sasakyan mo? Sige na, isasama na kita. Pero kailangan nating magpaliwanag ng maayos kay Lola Arsenia. Baka magulat nyo na may naiuwi akong asawa galing sa pangangaso. Asawa agad? Hindi ba pwedeng nobya muna? Sus, kunwari ka pa eh. Gusto mo nang itala na kita eh. Ba't marunong ka rin pala magbiro ah? Tsaka mas lalo ka palang gumagwapo kapag tumatawa ka. Ngayon ko lang napansing may biloy ka pala sa kaliwang pisngi mo. Huwag mo na akong bulahin. Pumapayag na nga akong maging asawa ka eh. Sira? Pero sige, mukhang gusto ko ang tunog na yan ah. Tara na nga, baka magbago pang isip ko. Ikaw pa magbabago ng isip ha? Bakit? Gusto mo rin naman ako ah. Sabi mo, di ba? Oo na. Halika na nga. Itatahan na kita. Sabay na naglakad ang dalawa patungo sa sasakyang magdadala sa kanila palayo sa madugong nakaraan ng baryong yun. Bitbit nila hindi lamang ang tagumpay laban sa mga aswang at kay Don Winfredo, kundi pati na rin ang pag-asang makabuo ng isang bagong buhay. Pagkaraan ng mahabang biyahe, narating nila ang isang simpleng kubo sa gitna ng malawak na bukirin sa isang probinsya. Doon naghihintay si Lola Arsenia na kanina pa nakatanaw sa daan. Azrael! Apo ko! Ay, Diyos ko! Salamat at ligtas kang nakabalik! Gabi-gabi kong ipinagdasal na sana'y huwag kang mapahamak sa mga halimaw na yon. Buhay ako, Lola. Tapos na po ang lahat. Wala na si Don Winfredo. At wala na rin magtatangkang kumuha sa akin para sa mga eksperimento nila. Salamat sa Diyos! Salamat! Pero teka, sino itong magandang dilag na kasama mo? Lola, si Claudia po. Kasama ko po siya sa misyon. At, Lola, ipinapakilala ko po siya sa inyo bilang nobya ko. Kung papayag po kayo, siya na po ang magiging asawa ko at makakasama natin siya dito sa bahay. Magandang araw po sa inyo, Lola Arsenia. Pasensya na po kung bigla-bigla ang dating ko.
Pero nangangako po akong aalagaan ko si Azrael at tutulungan ko po kayo rito. Ay, aba, isang napakagandang balita yan. Sa wakas, hindi na lang kaming dalawa ng apo ko ang magkasama rito. Halika rito, Iha. Yakapin mo ako. Binibigyan ko kayo ng basbas ko na magsama at bumuo ng pamilya dito. Salamat po, Lola. Napakabait niyo po. Matagal ko nang kinukumbinsing mag-asawa tong apo ko. Kung alam mo lang, mabuti nga at nakilala ka niya. Ibig niyo pong sabihin, ngayon lang nang dala ng babae si Azrael dito? Aba, oo. Akala ko nga, hindi na mag-aasawa yan eh. Kinakabahan na nga ako sa apo kong yan. Akala ko, hindi ko na siya aabutang magkaroon ng anak. Lola naman, bakit naman pag-aanak agad ang nasa isip nyo? Abay, bakit hindi? Tumatanda na nga ako, iho. Syempre, gusto kong makitang magkaroon ka naman ng buong pamilya bago ako mawala dito sa mundo. Kaya pwede ba, buntisin mo na agad itong si Claudia? Lola, Hayaan niyo po, Lola. Gagalingan ko ho ang pang-aakit dyan sa apo niyo ngayong gabi. Para naman makabuo agad kami. Uy, isa ka pa ha? Sinong may sabi sa'yo magtatabi tayo? Sa sala ako matutulog, dun ka sa kwarto. Hindi ko naman alam na konserbatibo ka pala, Lolo. Uy, sinong tinatawag mong lolo? Halika na nga po, Lola. Pwede po ba makita yung loob nitong bahay? Aba, oo naman, apo. Ikaw na ang magluto ng hapunan, Azrael. Magbabanding lang kami nitong magiging asawa mo. Lumipas sa mga buwan at taon at naging totoo ang pangako ni Azrael at Claudia sa isa't isa. Nabuhay silang tahimik at masaya sa probinsya, malayo sa ingay ng syudad at sa panganib. Ang lakas ni Azrael ay ginamit niya sa pagsasaka at pagtulong sa kanilang maliit na komunidad, habang si Claudia naman ang naging katuwang niya sa lahat ng bagay. Sa bawat paglubog ng araw, hindi natakot ang nadarama ni Azrael kundi ang mainit na yakap ng kanyang pamilya. Sa wakas, ang batang itinapon sa bangin noon ay nakahanap na ng lugar kung saan siya tunay na kabilang. Yun na lamang po ang pwede kong ibahagi sa inyo tungkol sa kanya. Sana po nagustuhan nyo ang kwentong ito. Sir Jupiter at buong Sitio Pangil, muli ako po si Anton. Maraming salamat po at more power sa inyong channel. Sometimes, the most dangerous monsters aren't the ones hiding in the shadows with fangs and claws, but the ones sitting in mansions, using their wealth to control the lives of others. Isa na naman pong napakagandang kwento ang napakinggan natin ngayong araw. Isang istoryang sigurado pong nag-iwan ng marka sa ating mga isipan at nagbigay sa atin ng kakaibang kaba at inspirasyon. Maraming salamat sa iyo, Anton, sa pagbabahagi mo ng kwentong ito. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng lahat ng kaguluhan, karahasan at mga lihim na bumalot sa misyong yon ay nahanap din ni Azrael at Claudia ang katahimikan na matagal na nilang inaasam sa isa't isa. Ipinakita sa atin ang istoryang ito na tunay na tagumpay sa buhay ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa madugong paghihiganti, kundi sa pagkakahanap ng isang lugar kung saan kapayapa, kasama ang mga taong mahalaga sa iyo. Ang sarap sa pakiramdam na malamang masaya at tahimik na namumuhay ngayon si Azrael kasama si Claudia at ang kanyang Lola Arsenia sa probinsya, malayo sa mga mapanganib na laro ng mga mayayaman at makapangyarihan. Napakaraming aral ang maaari nating mapulot sa naging karanasan ng ating mga taong involved sa kwentong ito. Una na rito ay ang katotohanan, hindi nabibili ng salapi ang lahat ng bagay sa mundo, lalo na ang kapayapaan ng isip at ang malinis na konsensya. Madalas ang labis na kasakiman at pagkauhaw sa kapangyarihan ang nagtutulak sa mga tao na gumawa ng masama, hanggang sa sila na rin mismo ang nagiging halimaw na kanilang kinatatakutan. Huwag nating hayaan na bulagin tayo ng pera at ng mga
sariling interes kahit pamukha itong magandang oportunidad sa simula. Pangalawa, palagi nating tatandaan ang bawat isa sa atin may kakayahang pumili ng tamang landas. Kahit gaano pa kadilim ang sitwasyon o kahit gaano kalakas ang tukso ng kasamaan sa ating paligid. Nasa ating mga kamay pa rin ang desisyon kung magpapadaig tayo o lalaban tayo para sa kung ano ang tama. Pinili po ni Azrael ang mamuhay ng marangal bilang isang simpleng magsasaka kaysa maging bahagi ng isang maruming sistema. Sana maging ganito rin tayo katapang na talikuran ang mga maling na kasanayan natin at piliin ang tahimik na pamumuhay na may pagmamahal sa kapwa. At sa inyo po naman, mga paborito kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsama sa akin sa mga kwentong ipinadala sa atin. Kayo po ang dahilan kung bakit patuloy tayong nakakapagbahagi ng mga ganitong klaseng kwento na hindi lang naninindak, kundi nagmumulat din sa ating mga kamalayan. Ang inyong suporta, mga komento at pagbabahagi ng ating mga videos ang nagbibigay lakas sa buong team para pagbutihin pa namin ang aming trabaho. Kung nagustuhan po ninyong kwentong ito, huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share ang video ito sa inyong mga pamilya at kaibigan. Kung bago ka pa lang sa ating channel o hindi pa nakakapag-subscribe, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong uploads. Asahan po ninyo, marami pa tayong mga inihandang kwento na siguradong kapupulutan po ninyo ng aral. Magpapakilabot sa inyong mga gabi at sasamahan kayo sa inyong pagpapahinga. Abangan ninyo ang mga susunod pa nating mga kwento ha. Mag-ingat po tayong lahat. Nasaan man kayo sa mundo. Muli, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Hanggang sa susunod.